Ibinunyag ni Nadine Lustre at Janine Gutierrez ang kanilang beauty secrets. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Mula nang lumipat si Nadine Lustre sa Siargao, siya ay nasa ilalim na ng maaraw na kalangitan. Nagsusurfing sa mga alon at kamakailan lang ay nagsimulang mag-dive. Habang nakababad siya sa ilalim ng mapinsalang araw at tubig alat, sinabi ni Nadine na talagang nasira nito ang kanyang balat at idinagdag pa niya. Kapag pumunta ako sa beach, talagang nasusunog ako pagkatapos. Sa pagtingin sa mas maliwanag na bahagi nito, sinabi ni Nadine, may mga paraan naman upang maprotektahan ang iyong sarili at iyon ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga produkto ng pangangalaga sa balat, mga staple ng skincare. Para sa actress-singer, ang paglalagay ng sunscreen bago lumabas at kahit nasa loob siya ng kanyang bahay at pagkatapos ay ang pag-moisturize pagkatapos ng isang araw sa beach ay nakakatulong sa pagbawi ng kanyang balat. Palagi raw siyang nagdadala ng moisturizer kahit saan siya magpunta, lalo na kapag nagbibiyahe siya sa ibang bansa kung saan iba ang klima. Idinagdag pa niya na ito ay gumagawa ng isang malaking pagkakaiba sa kanyang balat. Ginagawa nitong laging sariwa. Relihiyosa rin siyang naglalapat ng sunscreen dahil kahit na ang nakikitang liwanag na nagmumula sa mga fluorescent bulbs at asul na lid na ilaw ay maaaring magdulot ng pinsala sa balat at pagtanda. Nakadagdag sa listahan ng skincare staples ni Nadine ang toner at micellar water na nag-aalis ng sobrang makeup at dumi sa kanyang muka na hindi natatanggal kahit naugasan ang kanyang muka. Ang sarap matulog knowing that your skin is so clean, especially if you're wearing makeup, she said. Gumamit din siya ng nakapawi na cream at sumasailalim sa mga gamot sa balat kung ang kanyang balat ay lubang na pinsala. Samantala, ibinahagi naman ni Janine Gutierrez ang kanyang nangungunang 3 skincare essentials: wash gel, eye cream at kanoon din kay Nadine, micellar water, para dobling linisin ang kanyang mukha habang tinatanggal nito ang waterproof mascara at eyeliner. Mga lihim ng kagandahan ibinunyag niya sa panahon lamang ng pandemya na natuto siyang mahalin ang proseso ng pag-apply ng skincare. Para sa akin, is therapeutic and that's what makes me look forward to apply it, Janine noted. Sa beauty secret na ito, bukod sa pag-inom ng maraming tubig at pag-ehersisyo na gusto niya, ang paghahanap ng linyang ako para sa kanyang balat ay nagpapadali sa lahat. Ibinahagi din ni Janine na ang kanyang mga bagong paboritong skincare products ay mula sa Biotin's Hydro Excel Collection na nagbibigay sa kanyang balat ng moisture hanggang 72 hours at hydration. Ang paborito niya sa linya niya ay ang Biotin Hydro Excel Wash Gel na may natural na spirulina, cellular water, hyaluronic acid at phytoceramides. Ito ang ginagamit kong facial wash for the past few months. Ang ganda! Kasi tinatanggal lahat ng makeup ko but at the same time parang hindi dry ang skin ko after. It feels so full and hydrated pa rin, Janine stated. Sinabi ng aktres na ang kanyang beauty regimen ay gumagamit lamang ng mga tamang produkto sa kanyang balat. Sa tingin ko, kapag masaya ka dito, bukod sa mga produktong gumagana at nagbibigay sa iyo ng isang glow, mayroon din kumikinang mula sa loob. Sabi pa ni Janine, para sa beauty secret ni Nadine, ang castor oil na mabibili sa mga butika ang nagligtas sa kanyang mga nasirang pilik mata. She recalled the time when she got eyelashes extension and when she took those off, naging maikli ang kanyang pilik mata. Kaya gumamit siya ng castor oil, nagsawsaw ng spoolie dito at pinahid ito sa kanyang mga pilik mata. Si Nadine na tinatawag ding President Nadine dahil sa kung paano siya manindigan para sa kanyang sarili at bumalakpak sa mga haters, ay tinitingala siya ng kasalukuyan at nakakabatang henerasyon. Ang payo niya sa kanila ay ito: kung mayroon kang isang bagay na hindi ka komportable, na insecure ka, matutong mahalin ito. Dahil ang iyong mga insecurities ay isang bagay na ginagawa kang ikaw na nagpapaiba sa iyo sa iba. Ibinahagi niya na ang isa sa mga bagay na hindi siya sigurado noon ay ang kanyang muka. Partikular ang kamayang malapad na pisngi na palaging isang pakikibaka para sa kanya dahil siya ay nasa telebisyon. Eventually, I've grown out of my insecurities. Pinaghirapan ko na, dagdag niya pa. Tungkol sa kawalan ng kapanatagan ng ibang tao, sinabi niya, may mga bagay na magagawa mo para magawa ito. Ang lahat ay nakasalalay lamang sa kung paano mo ito hinahawakan.
Sa pagtatapos ng araw, ikaw ay ikaw. Yung mga insecurities na yon ay gumawa sa iyo, kaya okay lang. Ngayong taon, bukod sa mga paparating na proyekto sa trabaho, ginagawa niya rin ang kanyang kalusugan sa isip at mga relasyon. I guess, it really shows when you're in a good place, and the thing is, para ma-achieve yon, talagang maraming trabaho ang kailangan gawin. Saad pa ni At sa kabilang banda naman, fans mas boto kay Aldin para kay Catherine. Binata siya at walang anak. Tinawagan kami ng aming source tungkol sa paramihan ng boto tungkol sa Team Iko at Team Aldin para kay Catherine Bernardo. Inaming napapangiti raw ang aktres sa mga ganap sa buhay niya dahil ang daming nangyayari at nagugulat din siya na may pakontes pa ng fans kung sino ang nababagay sa kanya. Si Alden Richards ba o si Jericho Rosales? May umahabol din na crush pala siya ni Donnie Pangilinan. Kahit na ang ka-love team nito ay si Bill Mariano na hindi naman sila in a relationship dahil hindi sila umaamin. Nabanggit din ni Paolo Avellino na sana ay magkatrabaho sila soon. Say ng aming source, nagugulat lang si Kat kasi ang dami-daming may gusto siyang maka-work at napaflatter siya kasi wala naman siyang nababalitaan noon kasi nga nasa isang guy lang siya laging ipinapareha. Ito yung laging sinasabi noon ng management na itry ding ipareha si Kat sa iba pa para mag-grow tulad ng kung ano kay Aldin. May humaharang nga diba? Kaya now, ang saya-saya ni Catherine pati family niya kasi nakikita nilang masaya ang anak nila. Tungkol sa Team Aldin at Team Iko, syempre, may pinanggagalingan na ang Catherine dahil sa Hello Love Goodbye na nakitaan naman talaga sila ng chemistry. Kaya marami ang nagsiship na sana magkaroon ng development ang relasyon nila during the shoot ng HLG2 kasi magkakasarilinan sila doon, sabi pa ng kausap namin. At ang nakakagulot na chika ng aming source, huwag magpapakasiguro ang Team Aldin dahil kahit hindi laging nagkakadikit si Iko kay Kat, tulad ng ginagawa ni Aldin ay malakas ang dating nito kay Kat. Matagal nang magkakilala sina Iko at Kat kasi nagka-work na sila noon pero bata pa si Kat. At alam ko crush na noon si Iko kasi ang husay umarte. Pag bata ka may mga idol ka na magaling umarte, magaling kumanta, magaling sumayaw at syempre sa ugali na rin. Si Iko magaling umarte at sumayaw at kumakanta pa. Aminin mo, total package naman ang lolo mo. Gwapo at single naman siya kahit na sabihing malaki ang agwat niya sa edad. Sabi nga age doesn't matter. Ganito na lang, ikumpara mo kung paano kilos ni Kat kapag kasama si Aldin at kapag kasama rin niya si Iko, sabi pa ng aming source. Mas maraming boto kay Aldin para kay Kat dahil binata, never pang nagpakasal at walang anak at higit sa lahat may pelikula sila. Mahaba-haba ang pagsasamahan ng Catherine dahil ilang linggo ang shooting ng HLG2 at kapag pumasok ito sa 58th year ng Metro Manila Film Festival ay diri-diritsong magkasama sila hanggang December para na rin sa promo at magsasama pa sila sa Amerika para sa 2nd Manila International Film Festival. Sa madaling salita, halos 10 buwan silang magkakasama. Hindi naman dire-diretsong 10 buwan, may mga bakanting araw din naman lola mo. Kaya malay mo doon nakakasingit at ang iba. At saka anong ginagawa ng tawag at video call, ang nanunoksong sabi naman ng aming source.